Kabanata 601. Namula ang mukha ni Charlotte nang marinig iyon. Si Mrs. Barry ay namutla na rin sa takot. Yan ay hindi pwede. Hindi ba ibig sabihin ni Miss ay? Huwag kang mag-alala. Tiniyak ni Dr. Felch, sinabi ko lang siguro. Ayon sa aking karanasan, dapat may pag-asa pa rin, ngunit kailangan nating maging matyaga. Magandang malaman iyon. Parang nabulunan ang boses ni Mrs. Barry nang magsalita siya. Dr. Felch, si Mr. Wind ay hindi mas matagal sa amin at si Miss lang ang nabubuhay niyang anak. Dapat mong pagalingin siya para sa kanyang kapakanan. Gagawin ko ang aking makakaya. Tumango si Dr. Felch. Kailangan mong nasa mabuting pag-iisip kapag nakatanggap ka ng paggamot. Mag-relax at huwag masyadong mag-isip. Tama ka, Dr. Felch. Si Charlotte ay kakaibang kalmado. Mrs. Barry, sa labas tayo. Hindi dapat abalahin si Dr. Felch. Tumango si Mrs. Barry. Maghintay. Iniabot ni Dr. Felch kay Mrs. Barry ang ilang supot ng halamang gamot. Ang kanyang lason ay hindi maaaring neutralisahin gayon paman, ngunit ang iyong karamdaman ay maaaring gamutin. Uminom ng isa sa mga ito araw-araw sa loob ng 10 hanggang 14 na araw. Ito ay lubos na pagbutihin ang iyong kalusugan. Oo naman, sigurado. Maraming salamat, Dr. Felch. Kinuha ni Mrs. Barry ang gamot mula sa kanya, at nagulat siya na siya mismo ang nakinabang dito sa trip na ito. Ihahatid na kita para magtimpla ng gamot. Inakay ni Hailey si Mrs. Barry at Charlotte sa kusina. Isang malaking pakiramdam ng ginhawa ang bumaha kay Charlotte. Kung ang kanyang lason ay hindi ma-neutralize, hindi bababa sa si Mrs. Barry dapat ay tumanggap ng paggamot para sa kanyang karamdaman, upang ang paglalakbay na ito ay hindi mawala ng kabuluhan. Habang nagtitimpla ng gamot para kay Mrs. Barry, sabay luto ni Hailey ng hapunan. Inilabas ni Dr. Felch si Sam at umupo sila sa paligid ng stone table para sa hapunan. Masarap ang pagkain na niluto ni Hailey. Si Charlotte ay kumain ng marami, ngunit ang kanyang ulo ay nagsimulang sumakit, at may dugo na tumutulo mula sa kanyang ilong. Alam niyang ito ang lason na kumikilos, tinakpan niya ang kanyang ilong at tumakbo patungo sa banyo. Miss, nagmamadaling sinundan siya ni Mrs. Barry. Isang pagsimangot ang lumitaw sa mukha ni Dr. Felch habang pinagmamasdan ang paatras nitong figure. Kumuha siya ng isang bote ng gamot at ipinasa ito kay Hailey. Sinabi sa kanya na dalhin ito kay Charlotte. Sa banyo, nagpupumiglas pa rin si Charlotte sa matinding sakit. Pagkatapos uminom ng gamot, nahimate siya agad. Nagpanik si Mrs. Barry at mabilis na tinawagan si Dr. Felch. Sinabi lang ni Dr. Felch, hayaan mo muna siyang matulog. Hindi makakatulong sa kanya ang pagtitiis sa sakit paghahanap ng lunas. Noon lang naintindihan ni Mrs. Barry. Ang gamot na ito ay hindi para maibsan ang sakit, ngunit para maibsan siya na walang malay para hindi na siya makaramdam ng sakit. Tinulungan ni na Mrs. Barry at Hailey si Charlotte na maligo at magpalit ng damit, pagkatapos ay inalalayan siyang pahigain pababa sa kama. Pagkatapos, nanatili si Mrs. Barry para bantayan siya. Nadudurog ang puso niya nang makitang mahina si Charlotte. Dinalhan siya ni Hailey ng dessert pero nawalan siya ng gana. Noong gabing iyon, si Dr. Felch ay hindi nagsagawa ng karagdagang pagsusuri kay Charlotte, ni nagreseta sa kanya ng anumang gamot. Si Mrs. Barry naman ay tumanggap ng acupuncture sa ibabaw ng pag-inom ng ilang herbal na gamot. Samantala, nawala si Bruce at ang kanyang mga tauhan kay Charlotte dahil sa labanan sa istasyon ng tren. Pagkatapos ng pakikitungo kasama ang mga umaatake, nagsimula silang magtanong tungkol sa kinaroroonan ni Charlotte sa Phoenix City. Tinawagan ni Bruce si Zachary para mag-ulat. May sumusunod kay Miss Wind at sinubukan siyang salakayin, ngunit ang aming mga tauhan ay naharang sa oras. Sa nakikita ko, malamang mga tauhan sila ni Miss Blackwood. Sharon, napakunot ng noo si Zachary. Talagang hindi natututo ang babaeng iyon. Malapit nang pakasalan ka ni Miss Blackwood, ngunit pagkatapos ay sinipa mo siya sa gilid ng bangkita, kaya hindi niya matanggap ito. Alam mo ang kanyang ugali, hindi niya ito tatanggapin kapag nakahiga. Si Bruce ay hindi kailanman isa sa mga means sa kanyang mga salita.
Sa kabutihang palad, sinusundan namin si Miss Wind, kung hindi, may nangyari na sa kanya sa istasyon ng tren. We can't let our guard down just yet. Find her as soon as possible, bili ni Zachary. Yes, sir, sagot ni Bruce. We've found some clues. Kung hindi kami nagkakamali, pumunta dito si Miss Wind para tingnan para sa isang tradisyonal na manggagamot. Isang tradisyonal na practitioner ng gamot. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Zachary. Maaaring mayroon si Charlotte na tinatagong sakit. Mukhang matandang kaibigan ni Mr. Wind ang doktor. Baka dinala ni Miss Wind si Mrs. Berry para kunin ang pagpapagamot dito. Hindi nagtagal si Bruce. Anyway, I continue searching. Iingatan namin sila ng ligtas. Mabuti, sa sumunod na 3 araw, abala si Charlotte sa mga gawaing paghahalaman. Sa ibang pagkakataon, siya ay tutulong kay Hailey na maghanda ng mga pagkain sa kusina. Ang kanyang mga araw ay maluwag, kahit na ang kanyang paggamot ay huli sa schedule. Si Dr. Felch ay kukuha ng ilang pang-araw-araw na sample ng dugo mula kay Charlotte para sa pagsusuri. Gayunpaman, sa lahat ng tao ay nakakadismaya, at wala pang breakthrough. Sa kaibahan sa pagkabalisa ni Mrs. Berry, si Charlotte ay hindi karaniwan. Pagkatapos ng lahat, wala siyang magagawa. Si Hailey ay isang masayahing babae. Mahilig siyang magham ng 1 o 2 tune kapag ginagawa ang kanyang mga gawain sa bahay. Tulad nito, ito ang nagdala ng kagalakan sa silid tuwing siya ay nasa paligid. Ang maganda at liblib na lugar na kinaroroonan ni Charlotte ay nakatulong sa kanya na maging mas relaxed sa panahon ng kanyang paggamot. Medyo humanga si Mrs. Berry sa acupuncture na paggamot ni Dr. Felch sa kanyang mga malalang isyu sa kalusugan. Hinimok niya ang doktor na pabilisin ang pagsasaliksik ng antidote para kay Charlotte. Gayunpaman, uulitin ni Dr. Felch ang parehong sagot sa tuwing tatanungin siya, hindi namin ito madaliin. Ito ay kailangan ng oras ang mga bagay. Si Mrs. Berry ay bumantong hininga at iiwan si Dr. Felch sa kapayapaan. Kinakausap ni Charlotte si Zachary at ang mga bata sa telepono tuwing gabi. Ang mga bata ay makibahagi sa kanya ng lahat ng mga kagiliw-giliw na bagay na nangyari sa kanilang kindergarten. Pinili ni Zachary na manahimik sa pinagkakaabalahan ni Charlotte. Ang huli, ay hindi nabanggit ang insidente na siya ay na-stalked at na-ambush. Wala ring binanggit tungkol sa mga bodyguard. Ang mag-asawa ay gumawa ng mahusay na trabaho sa pagpapanatiling mahigpit na takip sa mga lihim ng isa't isa. Ang mga lason sa katawan ni Charlotte ay kumikilos minsan sa bawat ibang araw. Nang mangyari iyon, si Dr. Felch ay hahayaan siyang uminom ng herbal na gamot. Matutulog na si Charlotte pagkatapos noon at magigising na may nararamdaman na ganap na maayos. Inulit nila ang drill para sa isa pang 5 araw. Sa ika-9 na araw, bumalik si Sam na may dalang bag na puno ng mga herbal na sangkap at inilagay ang mga ito sa loob ng kwarto ni Charlotte bago siya nagmamadaling lumabas para maghanda. Habang sinubukan ni Charlotte na pumatay ng ilang oras sa pamamagitan ng pag-aalaga sa hardin ng gulay ni Hailey, ang huli ay abala tungkol sa kusina, sa kumukulong kaldero pagkatapos ng mga kaldero ng mainit na tubig. Si Mrs. Berry naman ay naghahanda ng herbal soup sa kusina habang nagnanakaw ng tingin sa laboratorio ni Dr. Felch na madalas sa pag-asam ng mabuting balita. Ang mga sintomas ni Charlotte ay kumilos muli sa panahon ng hapunan. Sa halip na bigyan siya ng karaniwang halamang gamot, sinabi ni Dr. Felch kay Mrs. Berry na ibalik si Charlotte sa kanyang silid. Pagbalik nila sa kanilang kwarto, nalaman nilang si Dr. Felch ay naghanda ng herbal bath para sa kanya. Sinimulang hubaran ni Hailey si Charlotte habang ipinaliwanag niya, inihanda ko ito sa utos ni Dr. Felch. Tulungan mo akong ipasok siya sa tub. Bahagi ba ito ng paggamot? Tanong ni Mrs. Berry. Tumango si Hailey. Bilis, kailangan nating ilublob ang kanyang katawan dito. Sige, sige. Matapos nilang dahan-daw ang hubaran ng dalawa si Charlotte, pinahiga nila ito sa bathtub. Pagkatapos nito, kinuha ni Hailey ang kanyang acupuncture needles at sinimulang sterilize ang mga ito.
Sa labas ng kwarto, sinimulan ni Dr. Felch na magbigay ng mga pandiwang tagubilin kay Hailey tungkol sa kung aling mga acupoints ang mga karayom. Kasunod ng mga tagubilin ni Dr. Felch, ipinasok ni Hailey ang 12 mga karayom sa katawan ni Charlotte. Di nagtagal, nagsimulang damaloy ng dahan-dahan ang kulay purplish-black na nakakalason na dugo mula sa pressure point. Lumabas na, umaagos ang lason na dugo. Masayang deklara ni Mrs. Berry. Sa kanyang pagkatulala, malabong marinig ni Charlotte ang sinabi ni Mrs. Berry. Nagawa niyang ilapat ang kanyang mga labi, at isang mahinang ngiti bago nawalan ng malay. Miss, nag-aalalang sigaw ni Mrs. Berry. Normal para sa kanya na mahimatay sa simula. Pagagalingan siya sa mga susunod na araw ni Dr. Felch, panatag si Mrs. Berry sa labas ng kwarto. Ang dugo ba ay purplish-black ang kulay? Oo, Dr. Felch. Ang dugo ay umaagos mula sa lahat ng acupoints, sagot ni Hailey. That's a good sign. Ibig sabihin may bisa ang gamot. Let's boil some chicken soup for her bukas para mapabilis ang proseso ng pagpapagaling. Sige, sa wakas, naging positibo ang paggagamot kay Charlotte. Inulit nila ang pamamaraan para sa susunod na ilang araw. Matutulog si Charlotte pagkatapos maligo at magigising sa susunod na umaga na nararamdaman na ni-refresh na may tumaas na gana. Si Mrs. Berry ay natuwa nang makita ang mga positibong epekto ng paggamot kay Charlotte. Nabago na nila ngayon ang kanilang pag-asa na maaari silang bumalik sa lungsod sa lalong madaling panahon pagkatapos ng paggamot. Gayunpaman, ang na-update na pagtatasa ni Dr. Felch ay sumira sa kanilang mga pangarap nang sabihin niyang kailangan nila kahit 1 buwan para maalis kay Charlotte ang lahat ng lason sa kanyang katawan. 10 araw na kayong nandyan sa labas. Walang paraan na makakasabay ko ang kasinungalingan ng ganoon katagal. Nagsimulang magtanong si Zachary. Dapat siguro akong sumama sa kanya at hindi na kailangang mag-alala ng pananatili dito upang kumpletuhin ang paggamot. Isang gabi, inihahanda ni Hailey ang herbal bath at esterilisadong acupuncture needles ni Charlotte. Si Dr. Felch ay nakikipag-usap kay Sam sa labas ng bahay bago tumungo ang huli sa labas na may dalang isang backpack. Saan pupunta si Sam? Tanong ni Charlotte. Malapit nang maubos ang aking mga herbal na stock, kaya hinihiling ko kay Sam na palitan ang supply mula sa isang kalapit na nayon. Sinabi ni Dr. Felch. Tumangala si Dr. Felch sa langit at bumulong, mukhang uulan na. Nakalimutan ni Sam na magdala ng payong kasama niya, sabi ng lalaki habang nagmamadaling hinabol si Sam na may dalang payong. Pumunta si Charlotte upang tulungan si Mrs. Berry sa organisasyon ng mga halamang gamot ng Makar. Inig sila ng malakas na putok mula sa labas. Bago pa sila makasagot dito, isang nakakatakot na hiyaw ang maririnig na nagmumula sa parehong direksyon. Nang sumugod si Charlotte sa harapan, nakita niyang pareho si Dr. Felch at Sam na natamba ng jeep. Si Sam ay nagawang makatakas ng hindi nasaktan, ngunit si Dr. Felch ay nakahiga na walang malay sa isang pool ng dugo. Nangangatog ang paa ni Hailey at bumagsak sa lupa, malinaw na kinilig sa pangyayaring nasaksihan niya. Dr. Felch. Susugod na sana si Charlotte kay Dr. Felch nang pigilan siya ng ilang lalaki na nakasuot ng itim habang tinatangka siyang kaladkarin papunta sa jeep. Sino ka? Bitawan mo ako, sigaw ni Charlotte habang pilit na kumawala. Ilayo mo sa kanya ang mga kamay mo. Tumahol si Mrs. Berry habang sumusugod sa kanila na may dalang walis sa kamay. Gayunpaman, nakakailang hakbang pa lang ang matandang babae bago siya natamba ng isa sa mga lalaki. Mrs. Berry, takot na takot si Charlotte. Itinaas ng isa sa mga lalaki ang kanyang kamay upang hampasin si Charlotte nang lumipad ang isang punyal mula sa kung saan at dumaong sa mismong palso niya. Isang malakas na ungol ang pinakawalan ng lalaki bago siya bumagsak sa lupa. Ang iba pang mga lalaki mula sa jeep ay naglabas ng kanilang mga armas. Pero bago pa sila magkaroon ng pagkakataon na lumaban, lahat ay ibinaba sila ng mga bodyguard ng pamilya Noct. Miss Wind, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Bruce. I'm fine. Tumawag ng ambulansya. Bilis. Bumilis ang tibok ng puso ni Charlotte. Siyempre naman.
Sa kasamaang palad, si Dr. Felch ay ang tanging doktor sa malapit. Bagamat may ilang basic sina Sam at Hailey sa medikal na kaalaman, hindi sila sapat na bihasa upang gamutin ang isang tao sa isang malubhang kondisyon. Kaya naman, ang kaya lang nilang gawin bago dumating ang ambulansya ay patigilan ang pagdurugo. Dahil sa kanilang lokasyon sa kanayunan, hindi dumating ang ambulansya hanggang sa makalipas ang kalahating oras. Si Charlotte at ang iba ay nagmamadaling sumunod sa ambulansya. Lahat ay nagpipigil ng hininga para sa kaligtasan ni Dr. Felch. Halos hindi na iligtas ng mga medikal na kawani ang buhay ni Dr. Felch. Ngunit dahil sa hindi sapat na kagamitan sa ospital ng bayan, kinailangan siyang ilipat sa mas malaking ospital sa lungsod. Gusto sana ni Charlotte na sundan ang paglipat, ngunit muling kumilos ang lason sa kanyang katawan, dahilan para mapangiwi siya sa sakit habang nagsimulang tumulo ang dugo sa kanyang ilong. Tinakpan ni Charlotte ang kanyang ilong habang naglalakad palayo sa mga bodyguard. Gayunpaman, hindi siya nakaligtas sa pansin ni Bruce. Makalipas ang isang araw, nagising si Charlotte mula sa isang maliwanag na silid sa ospital. Isang pamilyar na mukha ang bumungad sa kanya, ang blurred na mukha na si Reyna iyon. Dr. Langon. Nakanganga si Charlotte sa kanya, nagdududa sa sariling paningin. Bakit ka nandito? Sa halip na paalitang tugon ay inilipat ni Reyna ang kanyang katawan sa gilid. Habang ginagawa niya iyon, napunta si Zachary sa focus. Tila nakikipag-usap siya sa iilang mga espesyalista ilang hakbang ang layo. Nang marinig ang boses ni Charlotte, ang lalaki ay tumigilid sa kanyang direksyon bago niya hiniling na lumabas ng kwarto ang iba sa kanila. Zachary, nagpanik si Charlotte. Anong ginagawa mo dito? Wala akong pinuntahan. Ikaw na ang bumalik, sagot ni Zachary at umupo sa gilid niyang kama. Ikinulong ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay, nagpatuloy ang lalaki sa pagpapaliwanag. Ang mga kagamitang medikal sa Phoenix ay masyadong luma na ang lungsod. Inilipat ko na rin dito si Dr. Felch. Oh, ang puso ni Charlotte ay kumirot. Ang kanyang isip ay tumatakbo. Ang dami niyang alam, kaya ko pa ba siyang ingatan sa dilim tungkol sa katotohanan na ako ay nalason? Alam ko ang nangyari. Iniligtas ni Zachary si Charlotte sa pagtataka. Nakakunot ang kanyang mga kilay habang siya ay nagtanong. Nasisiraan ka na ba? Malubha ba ang problema mula sa akin, at humingi ka ng paggamot sa iyong sarili? Sandaling natarante si Charlotte sa galit ng lalaki. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nagkatikip pa rin sa kanyang mukha, si Zachary na nagngangalit sa mga salita sa pamamagitan ng kanyang pagngangalit na mga ngipin. Akala mo ba wala akong maitutulong? Hindi, taimtim na umiling si Charlotte. Kung ganoon, sabihin mo sa akin kung bakit. Ang lalaki ay namumula sa pagkadismaya. Nag-aalala ka ba na magiging pabigat ka sa akin? Hindi pa rin nagsasalita, si Charlotte ay patuloy na nakayuko. Isa kang hanggal na babae. Hinawakan siya ni Zachary ng mahigpit at kumagat sa balikat ni Charlotte habang ginagawa niya. Masakit. Napaiyak si Charlotte sa sakit. Sinadya ko. Ganyan ka matututo ng leksyon. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Zachary, galit, nag-aalala, at nagi-guilty sa parehong oras. Ayan, iniisip ko na ang pagdurugo mo ng ilong ay dahil sa libido indulgence. At sa tuwing magigising ka sa kalagitnaan ng gabi, ito ay dahil sa sakit, at hindi bangungot. Sa bawat oras na kailangan mong magdusa sa katahimikan sa washroom all alone. Sa bawat salitang binibitawan niya, para bang may natusok na punyal sa pamamagitan ng kanyang puso. Paanong hindi ko nakikita na nasasaktan siya ng sobra? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyari sa kanya. Ngunit mas mabuti na ako ngayon. Kita mo, si Dr. Felch ay nakahanap ng mabisang paggamot para sa akin. Sinaktan nito si Charlotte na natingnan ni Zachary na sinisisi ang kanyang sarili sa kanyang kalagayan sa paggamot. Sigurado akong gagaling ako nang wala sa oras kung itutuloy natin ang routine. Si Dr. Felch ay nasa kritikal na kondisyon ngayon. Pinutol siya ni Zachary sa kalagitnaan ng pangungusap. Lumingon ang boses niya na solemn. Malubhang nasugatan siya. Walang makakasiguro kung kailan siya makakabawi. Ha!
Nanlaki ang mga mata ni Charlotte sa pagtataka. Sa wakas ay nakagawa na kami ng ilang pag-unlad, at ngayon nangyari ito. Higit sa lahat, si Dr. Felch ay kinaladkad papasok sa gulo dahil sa akin. Bakit hindi mo agad ipinaalam sa akin? Puno ng panunumbat sa sarili ang boses ni Zachary. Kung alam ko lang noon, hindi ko nahahayaang mangyari ang mga ganitong bagay sa sinuman sa inyo. I'm so sorry. Si Charlotte ay masyadong nagkasala. Magiging okay ba si Dr. Felch? Kasalanan ko lahat ito. At si Sam, siya ba? Ayos lang si Sam, bukod sa mga maliliit na gasgas. Maingat na paliwanag ni Reyna, si Mrs. Berry at Hailey ay maayos din. Si Dr. Felch naman ay binabantayan pa rin sa ICU. Ibinaba ni Charlotte ang kanyang ulo na parang impas na lobo, na nakaramdam ng panghihina ng loob sa balita. Si Dr. Felch ang huling pag-asa ko. Ngayong nakahiga siyang walang malay sa ICU, gagaling pa ba ako? Huwag kang mag-alala, muling pagtitiwala ni Zachary sa kanya sa nakakaaliw na boses. Tungkol sa lason sa iyong katawan, sinabi ni Hailey na pamilyar siya sa mga acupoint at maaaring ipagpatuloy ang kanyang paggamot para sa iyo. Kung tungkol sa mga halamang gamot, alam na alam din ni Sam ang kombinasyon. Kasama ang tulong ni Reyna, makakapagpatuloy tayo sa iyong sesyon sa lalong madaling panahon. Totoo ba iyon? Nilingon ni Charlotte si Reyna. Tama iyan. Tumango si Reyna. I've asked someone to source all the needs herbs, were well within his schedule upang simulan ang mga pamamaraan bukas. Salamat. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Charlotte bago siya nagmakaawa kay Reyna. Please, siguraduhin mong iligtas si Dr. Felch. Masama lang ang pakiramdam ko. Iyon ay tiyak. Nagtatrabaho kami kasama ng pinakamahusay na mga surgeon upang alagaan siya. Ang ekspresyon ni Reyna ay nagsisisi. I'm so sorry, Miss Wind. Noong nag-full body check-up ako para sa iyo noon, hindi ito sumama sa aking isip na magpa-blood test para sa iyo. Ang kawalang ingat ko ang nagpunta sa iyo sa sitwasyong ito. Tama, at ito ay kasalanan mo. Ganti ni Zachary. I'm really sorry. I'm willing to accept any punishment. Napayuko si Reyna. It's not her fault, Zachary. No one would have thought to check my blood for toxins at that time. Sinubukan ni Charlotte na pakalmihan ang lalaki. Mayroon tayong mas kagyat na mga isyu na dapat ayusin ngayon. Lamambot ang ekspresyon ni Zachary habang hinahaplos ang mukha niya. Sige, magpahinga ka na. Magsisimula na tayong mag-asikaso sa sakit mo bukas. Magiging okay ka na agad. Masunurin na tumango ang babae. Matulog ka na. Pinahiga ni Zachary si Charlotte bago lumabas ng kwarto ng mabilis na hakbang. Nang makalabas na siya ng ward, naging malamig ang ekspresyon ng mukha ni Zachary habang nag-utos ng nakababa na boses, tipunin ang mga tao. Mayroon akong ilang mga puntos na dapat ayusin sa baliw ngayon. Mr. Noct, sabi ko, ngayon na. Oo, Mr. Noct. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 605. Dumating si Zachary sa tirahan ni Zara kasama ang ilang dosenang mga subordinate, ngunit nakakita lamang sila ng isang walang laman na gusali. Inaasahan na ni Zara na malapit nang malaman ng kanyang pamangkin ang ginawa niya kay Charlotte at darating matapos siyang maghiganti. Lumipat na siya sa isang ligtas na lugar nang matunugan niya na nalantad ang kanyang plano. Naiwang nagngangalit si Zachary. Ang katotohanan na ang isa sa mga miyembro ng kanyang pamilya ay pinamamahalaang upang mahulaan ang kanyang pagkilos, nagngangalit siya sa kanyang mga ngipin sa matinding galit. Maswerte ka at nakatakas ka sa pagkakataong ito, ngunit hindi ka maaaring manatiling nakatago sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ayon sa schedule, nagsimulang tumanggap si Charlotte ng mga therapies kinabukasan. Isinagawa ni Hailey ang mga tagubilin ni Dr. Felch sa isang tea sa kanyang acupuncture, ngunit isang mas maliit na halaga ng nakakalason na dugo ang na-discharged sa oras na ito. Gayunpaman, lahat ay sumang-ayon na hanggat may lason pang dugo sa katawan ni Charlotte, sila ay dapat na magbantay.
Ang mas kaunting dami ng dugo ay maaaring dahil sa malaking dami nito na inilabas noon. Itinaas ni Charlotte ang kanyang baba, pakiramdam na positibo siya na siya ay nasa tamang landas patungo sa ganap na paggaling. Pagkatapos ng isang buong buwan ng paggamot, halos walang kulay na dugo mula sa acupoints na lumabas, at si Charlotte ay nagkaroon ng ganap na tumigil na makaranas ng masasakit na pagtama. Tuwang-tuwa si Zachary at kumbinsido na ganap na naalis ni Charlotte ang lason sa kanyang katawan. Kaninang umaga, tinulungan ni Zachary si Charlotte na mag-check out mula sa ospital habang ipinapalam sa kanya ang isa pang balita, hulaan mo, pinapalabas din ngayon si Lolo. Si Mr. Noct ay maayos na ngayon. Iyan ay mahusay. Tuwang-tuwa si Charlotte. Ang kanyang mga binti ay hindi nababaluktot at maliksi tulad ng dati, ngunit ang kanyang pangkalahatang kalusugan ay bumuti ng malaki. Kailangan lang niyang pangalagaan ang kanyang jeta. Ikinulong ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay, at mahinang sinabi ng lalaki, ang mga bata ay namimiss ka na. Namimiss ko rin sila. Biglang nakaramdam ng guilt si Charlotte sa kanyang dibdib. Iniwasan niya ang kanyang mga anak sa kanyang pananatili sa ospital para hindi nila makita ang mahina at haggard na kalagayan niya. Pero maayos na ang lahat. Sa wakas makikita ko na ang mga bata ngayong gabi. Tara na, hinawakan ni Zachary ang kamay niya at lalabas na sana ng pinto nang huminto si Charlotte sa kanya. Pwede ko bang bisitahin si Dr. Felch bago tayo umalis? Nakaramdam pa rin ng paumanhin si Charlotte sa pagkakasangkot ni Dr. Felch sa gulo na ito. Okay, sasamahan kita. Pinulupot ni Zachary ang kamay sa balikat niya at naglakad papunta sa ward ni Dr. Felch. Sina Hailey, Sam, at Mrs. Berry ay nasa tabi rin ng kama ni Dr. Felch. Ang presensya lang ni Zachary ay sapat na para magtanim ng kaba kina Hailey at Sam. Kaya naman si Charlotte ay pinahinti siya sa labas ng ward habang siya ay pumasok sa ward. Miss, lumapit si Mrs. Berry kay Charlotte. Tapos na akong mag-impake. Pwede na tayong mag-check out. Mrs. Berry, okay na ba ang likod mo? Si Mrs. Berry ay nagtamo ng pinsala sa likod nang subukan niyang palayain si Charlotte mula sa mga kidnapper. Habang si Charlotte ay nagpapagamot sa ospital, gayon din si Mrs. Berry. I'm alright, my back is fully recovered now, sabi ni Mrs. Berry habang iniunat ang kanyang likod. Kumuha pa ako ng halamang gamot. Ito ay talagang nakakatulong. Ang sarap pakinggan. Napatango naman si Charlotte at saka bumaling kay Hailey at Sam. Bakit hindi pareho kayo pumunta para manatili sa akin? Maaari niyo pa ring bisitahin si Dr. Felch araw-araw. I'm fine, Charlotte. I stay here to watch over Dr. Felch, determinadong sagot ni Sam. Ako rin. Gusto kong manatili dito para alagaan si Dr. Felch. Si Hailey naman ay masayahin pa rin siya sa sarili. Please go ahead without us, Charlotte. Kapag gumaling na si Dr. Felch, bibisitahin ka namin. Okay. Alam ang kanilang malapit na relasyon kay Dr. Felch, hindi na itinulak ni Charlotte. Pupunta ako para bisitahin si Dr. Felch palagi. Pakiramdam kung kailan ko kaya. Pwede niyo akong tawagan kahit anong mangyari, okay? Gagawin namin. Tumango ang dalawa. Sige, aalis na ako. Niyakap ni Charlotte si Hailey at aalis na sana kasama si Mrs. Berry nang si Sam ay tinawag siya, Charlotte. Oo, lumingon si Charlotte kay Sam. Alagaan mong mabuti ang iyong sarili. At mangyaring bumalik sa amin kung nakakaramdam ka ng anumang kakulangan sa ginhawa, paalala ni Sam. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, sumagot si Charlotte sa kanya nang nakangiti, I will. Bahagyang hindi mapakali si Charlotte pagkalabas ng ospital. Sa hindi malamang dahilan, patuloy na kumikislap ang kanyang isip, na ibinalik ang huling paalala ni Sam, dahilan upang isipin niya na may nalalabi pa ring nakakalason sa kanyang dugo. Gayunpaman, wala siyang ibang magagawa tungkol dito, kung isa sa alang-alang na si Dr. Felch ay wala pa ring malay, at si Hailey at Sam lang ang nakakaalam sa kalagayan niya. Sinabi nga ni Dr. Felch na kailangan ng oras upang alisin ang lahat ng lason mula sa aking katawan ng paunti-unti. Ito ay maaaring maging na ang herbal bath at acupuncture ay ang unang dalawang yugto lamang sa marami.
At siya ay inatake bago siya nagkaroon ng pagkakataon na ipatupad ang mga ito. Maaari ko lamang ipagdasal ang aking sarili at umaasa na darating si Dr. Phelps sa lalong madaling panahon para masundan namin kung saan siya tumigil. Anong mali? Nang maramdamang may bumabagabag sa kanya, hinawakan siya ni Zachary sa kanyang mga braso. Ikaw pa ba ay nag-aalala tungkol kay Dr. Phelps? Isinaayos ko na ang pinakamahusay na mga surgeon na mag-aalaga sa kanya. Paninigurado din ni Reyna na dahan-dahan siyang gagaling. Kung tutuusin, hindi na siya binata, kaya ang kanyang paggaling ay nakasalalay na maglaan ng mas maraming oras. Tumango si Charlotte na wala sa sarili. Stop worrying, sabi ni Zachary habang nilalaro ang mukha niya. Kailangan mong tipunin ang iyong sarili at gusto kong tingnan mo ang iyong pinakamahusay na damit pangkasal. 7 araw na lang ang natitira para maghanda ka. Ikaw ay tiyak na ayaw mong magmukhang ganito sa iyong mga larawang pangkasal. Ano? Natigilan si Charlotte. Anong 7 araw? Ang kasal natin, walang kwentang sagot ng lalaki. I've already announced publicly na magpapakasal tayo sa ika-9 ngayong buwan. Ano? Kailan? At bakit wala akong alam tungkol dito? Napakaraming tanong sa ulo ni Charlotte. Nalilito siya kung alin ang unang itatanong. I've made the announcement 3 days ago, sabi ni Zachary habang nag-flash ng kulay gintong invitation card sa harap niya. Naipadala ko na rin lahat ng invitation card. Saglit na hindi nakaimik ang babae habang sinusubukang e-digest ang impormasyon. Oh my gosh, tayo ay hindi pa kinunan ng pre-wedding bridal photos, at naipadala mo na ang lahat ng imbitasyon. Galit na binuksan ni Charlotte ang card ng imbitasyon, at nakita lamang ang ilang simpleng linya ng imbitasyon na walang karaniwang larawan ng kasal. Well, ang una kong plano ay magkaroon ng world-class na seremonya ng kasal sa iyo. Ngunit sa pag-iisip, dahil hindi mo gusto ang pagiging high profile, pinili ko ang isang mas maliit na pagdiriwang kasama ang ilang malalapit na pamilya, kaibigan, at kasosyo sa negosyo. Kilala nilang lahat na mababang loob akong tao, kaya sigurado akong hindi sila utol sa iyong nawawalang bridal photo sa invitation card. Patuloy na ibinahagi ni Zachary ang kanyang plano para sa kasal kay Charlotte. Gayunpaman, kukuha pa rin tayo ng mga pre-wedding bridal shots. Kaya, nakiusap ako sa isang tao na maghanda ng yate para sa ating pamilya ng 6 na kumuha ng ilang mga larawan bukas. You've even made arrangement for that. But tomorrow is Wednesday. Wala bang pasok ang mga bata? Bahagyang napaatras si Charlotte. Kindergarten na, honey. I'm sure okay lang na laktawan nila paminsan-minsan. Ang sulok ng bibig ni Zachary ay nakakulot ng kaunti. Naipadala na nila ang mga invitation card sa kanilang mga guro at maliliit na kaibigan na naghihintay sa iyong pagbabalik. O mahal na Diyos, nararanasan ni Charlotte ang kakaibang pakiramdam na kailangang gampanan ang pangunahing karakter ng hindi nalalaman kahit ano ang tungkol sa kanya. Paano ang lolo mo? Binigyan na ba tayo ng basbas? Well, ang dahilan kung bakit siya nagmamadali sa pag-discharge ngayon ay dahil nakita niya ang invitation card. At kinagat ng lalaki ang kanyang mga labi. At bibisita siya sa atin ngayong gabi para pag-usapan ang kasal. Si Zachary ay muling napatahimik si Charlotte sa pamamagitan ng paglalagay sa kanya sa lugar. O Diyos ko, nagpunta ka sa likod niya para dito. Paano kung sabihin niyang hindi? Walang magbabago sa isip ko tungkol dito. Ang boses ni Zachary ay nagkaroon ng solemn na tono. Hindi rin siya. Pero, sige, ngayon na. Pinutol ng lalaki ang kanyang pagsasalita at hinalikan siya sa noo. Hayaan mo akong mag-alala tungkol dito. Sa ngayon, gusto kong tumutok ka na lang sa pagiging pinakamagandang babae sa mundo. Labis na naantig si Charlotte sa hindi matitinag na propesyon ng pagmamahal sa kanya ng lalaki at nagpas siyang umalis ang mga bagay sa kanyang mga kamay. Tumigil siya sa pagprotesta at mahigpit na pinulupot ang mga kamay sa baywang nito bago ibinaon ang ulo sa dibdib nito, at pinakinggan ang malalakas na tibok ng puso nito. Salamat. Sa kabila ng katiyakan ni Zachary, hindi pa rin maiwasan ni Charlotte ang pagkabahala na makilala si Henry. Naalala ni Charlotte ang unang pagkikita nila ni Henry. Siya ay puno ng kumpiyansa at pagmamataas,
at ganap na sigurado sa kanyang desisyon na walang kinalaman kay Zachary. Ngunit ngayon, ang mga talahanayan ay nagbago at gusto niyang pakasalan si Zachary. Nagbunga ang pagmamahal niya kay Zachary upang maging kanyang malambot na lugar at ang pag-aproba ni Henry sa kanya ay naging isang prioridad. Magpahinga na tayo. Paakyat na sana si Zachary kasama si Charlotte nang may narinig silang humihintong sasakyan sa labas lang. Ang isa sa mga bodyguard ay sumugod kay Zachary at nagulat, "Mr. Knock, Mr. Henry is here." Sa halip na sa sariling tirahan, dumiretso si Henry dito mula sa ospital. Ang katotohanan na mayroon siya na pinili ang isang oras bago umuwi ang mga bata mula sa kindergarten ay isang malinaw na indikasyon na gusto niya para magkaroon ng pribadong pag-uusap kasama sina Zachary at Charlotte. Agad na kinabahan si Charlotte at hindi na alam ang susunod na gagawin. "Don't worry, I'll be by your side," sabi ni Zachary habang hawak ang kamay niya at nagsimulang maglakad papunta sa pinto. Para bang maraming beses itong na-rehearse ng mabuti, lahat ng bodyguards at maids ay mabilis na nakaporma ng dalawang tuwid na linya sa harap ng sasakyan. Si Mrs. Berry, na nag-aayos sa silid, ay nagmamadaling lumabas kasama ang iba pa sa kanila. Ang kanyang ekspresyon ay lamaking malungkot sa sandaling ipaalam sa kanya na ang patriarka ng pamilya ay kararating lang. Kaya, ito ang taong kailangang makuha ng basbas ni Miss para mapang-asawa niya ang isang pamilya knocked. Binuksan ni Zachary ang pinto ng pasahero at tinulungan ang kanyang lolo na bumaba ng sasakyan habang ang mga bodyguard ay tinulak ang isang wheelchair. Habang tinutulungan si Henry na makasakay sa kanyang wheelchair, napansin ni Zachary ang matigas na binti ng matanda at nakasimangot. Ang iyong mga binti ay hindi pa rin ganap na nakabawi. Kakailanganin nila ng mas maraming oras upang gumaling ng maayos. Mas gagaling ako kung titigil ka sa pag-arte na parang spoiled rascal. Putol ni Henry. Nagkibit balikat si Zachary at sinimulang itulak si Henry pasulong sa katahimikan. Itinaas ng patriarka ang malamig niyang titig kay Charlotte na nakatayong naghihintay sa pintuan. "Hi, Lolo," malumanay niyang bati. "Si Mr. Henry po." Mariing itinuro ni Henry si Charlotte habang nakatalikod. "Hindi kita tinatanggap sa aking pamilya." Ibinaba ni Charlotte ang kanyang ulo, at hindi na nagsalita. Mga tuwiran sana si Mrs. Berry sa matanda ngunit pinigilan siya ni Charlotte. Napatingin si Zachary kay Charlotte at ipinagpatuloy ang pagtulak kay Henry sa loob ng bahay. "Kailan uuwi ang mga bata?" tanong ni Henry sabay tingin sa relo niya. "Alas 5. Naunawaan ni Zachary ang pahiwatig ng kanyang lolo. "Tutuloy na ba tayo sa study room?" Sagot ni Henry sa nangingibabaw na boses. "Hayaan mo siyang sumama na." "Sige," sabi ni Zachary habang mabilis na sinulyapan si Charlotte. "Oh mahal, ito ay dumating." Habang nagmamarcha si Charlotte sa likod ni Zachary, gustong sundan ng isang nagpo-protektang si Mrs. Berry sa suit ngunit muling pinigilan ni Charlotte. "Mrs. Berry, you must be tuckered out. Why, don't you go at magpahinga ka na?" "Pero miss, mukhang kakainin ka ng matanda. Hindi ako papayag na gawin niya iyon sa iyo." Ang loyal na nag-aalala ang kasambahay. "Don't you worry, kasama si Zachary dito." Isang tawa ang pinakawalan ni Charlotte. "At saka, mahal ni Mr. Knock ang mga bata. I'm sure hindi niya gagawing masama ang nanay nila." "Totoo iyon." Tumango si Mrs. Berry. "At saka, matagal mo nang hindi nakikita ang mga bata. Kapag bumalik sila mamaya, tiyak na magiging magaspang sila sa paligid. You'll need to have enough energy to handle them," patuloy na panghihikayat ni Charlotte sa kanya. Sa wakas pumayag si Mrs. Berry. "Okay then, I go to unpack now and take a nap. But you have to have some na tiwala sa sarili." Pagkatapos ng lahat, binigyan mo sila ng 3 magagandang apo. "Gagawin ko." Matapos makita si Mrs. Berry sa kanyang silid, dumating si Charlotte sa study room sa ikalawang palapag. Tinulungan ni Zachary si Henry na maging komportable sa sofa habang si Mrs. Ralston ay naglalagay ng ilang tsaa at mga dessert sa coffee table bago umatras sa kwarto. Si Ben at Bruce ay maingat na nagbabantay sa labas ng silid.
Tahimik na nakatayo si Spencer sa likod ni Henry, handang tumugon sa mga utos ng kanyang amo. Nakapulupot ang kamay ni Zachary sa balikat ni Charlotte habang nakaupo sila sa tapat ni Henry. Habang casual na nakaupo si Zachary na naka-cross legs, umupo si Charlotte ng tuwid, na parang isang estudyanteng nakaupo sa punong tanggapan. Humigop ng ilang tsaa si Henry bago siya tuluyang nagsalita, "Patay na ba ako sa'yo? Some nerves you para sa pagpapadala ng lahat ng mga imbitasyon sa kasal nang hindi muna dumaan sa akin. Ako ang ikakasal, hindi ikaw," bulalas ni Zachary. Napansin niya ang malungkot na ekspresyon ni Henry at agad na lumipat sa isang mapait na ngiti. "Yan at sabi nga, may mga anak na kami. Ano pa ba ang hindi mo sasang-ayunan?" Alam ni Zachary na ang kahinaan ni Henry ay ang mga bata. Huwag kang maglakas loob na gamitin ang mga bata bilang isang kalasag. Hindi ako bumibili sa argumentong iyon. Sigaw ni Henry sa galit. Kinagat ni Zachary ang labi, at hindi natinag. Inabala niya ang sarili sa bagong timplang tsaa at binuhusan si Charlotte sa tasa din. Kinuha ito ni Charlotte ngunit hindi ito ng ahas na inumin. Ginamit lamang niya ang tasa ng tsaa para magpainit sa kanyang malalamig na mga kamay. "Kung hindi ako pumayag sa pakikipag-ugnayan na ito, maaari mong kalimutan ang tungkol sa pagpapakasal," sabi ni Henry sa isang babala na tono. "Huwag mong isipin na maaari mong iikot ang iyong mga pakpak at kumilos na parang magagawa mo ang gusto mo. Hawak ko pa rin ang mayorya ng equity ng knock groups. Kung susuwayin mo ako, aalis ako sa grupo, maliban kung magaling kang gumawa ng mga bagay ng mag-isa. Nagtayo ka nga ng Divine Corporation, ngunit binubuo lamang ito ng maliit na bahagi ng mga asset ng Knock Group. Batay sa mga asset ng kumpanyang iyon, ang pinakamahusay na magagawa mo ay makipagkompetensya sa pantay na katayuan ng Blackwoods. Wala ka kung ikukumpara sa iyong tiyahin, at magagawa ka ng mga Lindbergh na puksain ka sa isang minuto." Ang mga pahayag na ito na tila nakadirekta kay Zachary ay talagang para kay Charlotte. Paanong hindi napagtanto ni Zachary ang isang bagay na napakalinaw? Siya ay walang takot, at tiwala sa sarili niyang kakayahan. Tumanggi siyang maniwala na gagawin ng kanyang lolo na putulin na lang ang relasyon sa kanya dahil sa ganito. Si Charlotte naman ay ayaw makipagsapalaran. Hindi si Zachary ang tipong nakikibahagi sa kanyang mga pasanin sa kanya, ngunit hindi niya lubos na lingid sa kanya ang pakikibaka. Siya ay naulila sa murang edad at itinulak sa isang masamang rehimeng pagsasanay sa edad na 6. Si Zachary ay pinagkaaitan ng pagkabata at lumaki na walang anumang libangan o kaligayahan. Siya ay isang henyo, at isang bukal ng kaalaman. Ang tanging alam niya ay ang paghahanap ng kaalaman. Kahit na siya ay lumaki sa kanyang kabataan at lalaki, mahigpit na kontrolado ni Henry ang kanyang mga pakikipagkaibigan o mga hangarin sa pag-iibigan. Nabuhay lang siya para sa isang bagay, ang tagumpay. 28 taon ng pagsusumikap ang nagdala sa kanya sa kinaroroonan niya. Hindi ito dapat ilagay sa linya para sa kapakanan ni Charlotte. "Lolo, huwag kang magalit," nagmamadaling pagsingit ni Charlotte. "Kung hindi ka pumayag, ibababa na lang namin." Tahimik. Sinamaan naman siya ng tingin ni Zachary. How could she so willingly discard everything he was doing para ilagay sa linya ang para sa kanya? Ang isang matalinong tao ay nagpapasakop sa mga pangyayari, malamig na sabi ni Henry. Interesado ka lang kay Zachary dahil siya ang makamundong, mayaman na tao na siya ngayon. Gayunpaman, kung susuwayan niya ang aking kalooban, mawawala sa kanya ang lahat. Wala kang maiiwan pagkatapos nito. Kung tahimik kang umalis, babayaran kita ng malaki para dito. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pananalapi para sa iba pa sa iyong buhay. Sa tingin ko alam mo kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Sa tingin ko mali ang pagkakaintindi mo, Lolo. Ngumiti ng mapait si Charlotte sa kanya. Noong kasama ko si Zachary 4 years ago, wala akong ideya kung sino siya. Tawagin itong pipi na swerte o serendipity kung gagawin mo. Ibig mong sabihin na hindi mo siya kasama para sa kanyang kayamanan. Panunuya ni Henry, kahit na napakaswerte, 4 na taon na ang nakalipas simula nang magkita ulit kayo.
Pinipilit mo pa rin na wala kang lihim na motibo. Walang sabi-sabing ni Charlotte. Nagkita kami sa ibang pagkakakilanlan, pagkalipas ng 4 na taon. Hindi ko alam naman from 4 years back ay si Zachary din. Maaaring mukhang walang katotohanan, ngunit hindi ito pinlano. Hindi ba yun kaibig-ibig? Tumingin sa kanya si Henry na may halong pang-aalipusta. Anyway, I refuse to agree sa kasal na ito. Kahit na nagpadala ka ng mga imbitasyon, ito ay walang kabuluhan. Kailangan ko lang gumawa ng isang tawag sa telepono, at mapapatigil ang kasal mo. Lolo, kung kinikilala mo pa rin ako bilang iyong lolo, gawin mo ang sinasabi ko. Hindi binigyan ng matanda si Zachary ng pagkakataong pabulaanan. Nasabi ko na ito minsan, at uulitin ko. Tumatanggi akong tanggapin ang babaeng ito sa ating pamilya. At paano ang mga bata? Nakatutok na tanong ni Zachary. Hindi mo ba naisip na dapat silang kilalanin bilang miyembro ng pamilya? Hindi ba sila dapat magdala ng apelyido ng Noct? Siyempre, ibibigay iyon. Nilingon ni Henry si Charlotte. Pangalanan ang iyong presyo. Bilang kapalit para sa iyo, hayaan ang mga bata na makilala ng mga Noct, at babayaran kita ng kahit anong halaga. Lolo, bakit kailangan mo akong insultuhan sa iyong kayamanan? Kumunat ang noo ni Charlotte at hinimas ang sugat niya sa sentido. Si Zachary ay tatay pa rin nila. Wala akong tutol na dala nila ang kanyang apelyido. Magandang malaman. Ngumisi si Henry at tumingin kay Zachary ng masama. Narinig mo ba iyon? Hindi nakaimik si Zachary. Ang tandang babaeng ito ay nagpapahirap. Siya lang ba ang may kakayahang mag-sideline sa akin? Obvious naman na makulat siya sa negosasyon. Well, itigil ang pang-aapi sa kanya dahil lang siya ay sang-ayon. Napabuntong hininga si Zachary sa loob. Wala siyang choice. Ang negosasyong ito ay sa pagitan niya at ni Henry dahil walang naitulong si Charlotte. Ang census ang pagpaparehistro ay hindi maaaring wala si Charlotte. Kailangan ng mga bata ng ina. Ang pangalan ng ina ay napakaliit. Ang pangalan ng ama ang pinakamabigat. Si Henry ay malamig na tumingin kay Charlotte. Magiging kapaki-pakinabang na mapalaki ang mga bata sa pamilya Noct. Isipin ang kanilang kinabukasan. Kung manatili sila sa iyo, walang garantiya na magkakaroon sila ng pagkain sa mesa. Mapapamura sila sa pagpapalaki ng isang solong ina. Kung mahal mo talaga sila, dapat isaalang-alang ito. Ano ang ibig sabihin nito? Itinulak na si Charlotte sa bingit. Gusto mo ang aking mga anak, ngunit hindi mo gusto ang kanilang ina. Inaasahan mo bang pipirmahan ko lang sila sa iyo? Eksakto, matamang na tumanggo si Henry kay Charlotte. Umalis, at ang mga bata ay mananatili. That's precisely what ay naibig sabihin. Binigyan mo kami ng 3 tagapagmana, kaya hindi ka gagawing masama ng mga Noct. Tutuparin ko ang anumang kondisyon mo na mayroon. Masyado kang malayo, sigaw ni Zachary, na halatang galit na galit. Manahimik ka. Sinamaan siya ng tingin ni Henry at muling hinarap si Charlotte. Kahit na hindi kita pansinin sa background, sa tingin mo ba ay isang babaeng karapat-dapat ka kay Zachary? Si Zachary ay isang henyo sa mga larangan ng STEM noong kanyang kabataan. Noon, nakagawa na siya ng sarili niyang tech group, at nagtayo ng komersyal na branding ng Divine Corporation mula sa simula, at nakapangasiwa na ng higit pa sa 30 kumpanya sa ilalim ng Noct Group. Higit pa rito, mahusay siya sa 8 wika, may teknikal na kaalaman sa iba't ibang larangan, at mayroon degree ng doctorate sa 3 magkakaibang asignatura. Sa hinaharap, magmamana siya ng yaman na nagkakahalaga ng trilyon. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa iyo. Halos hindi ka nakagawa sa isang regular na universidad. Wala kang outstanding talent, work capacity, hindi ka rin magaling sa entrepreneurship. Paano ka makipag-asawa sa pamilya kung hindi mo man lang nahawakan ang pagiging karaniwan? Ang ina ni Zachary ay isang high achiever na may doctorate mula sa isang kilalang universidad. Ang kanyang ama ay isang Australian duke, na ginagawa siyang marangal na ipinanganak at may mabuting pagkatao. Ang kanilang kasal ay pinakamainam dahil parehong pamilya ang makikinabang sa ugnayan na iyon. Maaari mo bang simula na ikumpara ang iyong sarili sa kanya? Bumalik pa tayo.
Ang lola ni Zachary ay ang nag-iisang anak na babae ng isang shipping magnate, at siya mismo ay isang bihasang negosyante. Tinulungan niya akong pamahalaan ang mga negosyo pagkatapos naming ikasal, at utang namin ang aming mga tagumpay sa kanyang mga pagsisikap. At ikaw, ano ang kaya mo? Maaari mong kilitiin ang ilang susi sa piano, palakihin ang mga bata. Lahat ng ito ay mga bagay na magagawa kapag kumuhal ng yaya. Bakit kailangan ka namin sa pamilya? Natigilan si Charlotte sa pananalita ng lalaki. Siya ay inalagaan ng mapagmahal na pangangalaga ng kanyang ama noong bata pa siya at medyo natuto siya. Habang ito ay tiyak na hindi masama sa pamamagitan ng ordinaryong mga pamantayan, ito ay malayo sa pagpapalaki ng mga babaeng nag-asawa sa pamilya Noct. Sa kabuuan, hindi niya kailanman naisip kung ano ang kailangan para makapag-asawa siya sa isang prestihiyosong pamilya, ngunit siya sa wakas ay naintindihan na. Dahil sa kanyang kasalukuyang estado, siya ay sapat lamang upang maging isa sa mga tauhan. Tama na, sabi ni Zachary, na nanggagalaiti. Hayaan mo akong tapusin. Muli, nagambala si Zachary ni Henry. Hindi niya ito hahayaang makialam. Ikaw ang ina ng aking mga apo sa tuhod. Bagamat hindi kita papayagang magpakasal sa pamilya, wala akong pagnananais na saktan ka. Sa totoo lang, nagpapasalamat ako na napalaki mo ng maayos ang mga bata. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi makatwira na isipin na ang pagpapakasal sa malaking kayamanan at kapangyarihan ay walang madaling gawa. Ang malalaki at mayayamang pamilya ay may posibilidad na maging komplikado. Bilang tagapagmana ng imperyo ng pamilya Noct, si Zachary ang magiging ulo ng pamilya, at siya ang papasan sa kanyang mga balikat. Kung wala siyang taong kayang paghatian ng mga pasanin na iyon, hindi ito magiging madaling landas na tatahakin sa hinaharap. Hindi na ako mabubuhay ng mas matagal. Hindi ko siya kayang bantayan sa lahat ng oras. Kailangan kong humanap ng taong kayang gawin ang dapat gawin at tulungan siya, sa halip na magtago sa likod niya sa lahat ng oras. Kabanata 610. Ang kanyang mga salita ay nangingibabaw at agresibo sa simula, ngunit sa wakas ay inilabas ni Henry ang katotohanan. Ito ay emosyonal at nasa katwiran. Si Charlotte na nakaupo doon sa katahimikan at nagsimulang magmuni-muni. Oo, hindi magiging madali ang kasal na ito. Hindi lang kailangan kong tulungan si Zachary, ngunit kailangan ko rin isaalang-alang kung makakaangkop ako o hindi sa isang malaking pamilya at sa kanilang mga paraan. Sa palagay ko hindi ko talaga maibibigay sa kanya ang tulong na kailangan niya. Sa kabaligtaran, ako ay magiging parehong hadlang at pasanin. Pag-isipan mo, hindi ba't katitisuran ka lang? Tanong ulit ni Henry, nang mapansin na tila tinitimbang ni Charlotte ang kanyang mga salita, at nagpasya siyang magpatuloy. Dahil sa iyo, si Zachary ay nahulog sa Sterlings, Browns, pati na rin sa Blackwoods. May away pa siya sa tita niya. Ni hindi mo siya asawa, at nagawa mo na ito ang maraming problema. Ano ang mangyayari sa hinaharap? Napayuko na lang si Charlotte sa hiya. Nagdulot siya ng maraming problema, at walang pagtanggi dyan. I'm still alive. I can hold things back for the time being by using my influence to keep things calm. Pero sinong tutulong sa kanya pag nawala ako? At paano kung mangyari ulit ang parehong bagay? Sige, sapat na. Nang makitang nabawasan na si Charlotte dito, nagmamadaling pumasok si Zachary para ipagtanggol siya. Isa ka sa mga pinakamahusay na eksperto sa pakikidigmang psikolohikal na nakita ng mundo. Kung gagamit ka ng gayong mga taktika, paano ipagtatanggol ng sinuman ang kanilang sarili? Mali ba ako? Bumalik si Henry at tumingin kay Zachary. May ginawa ba ako? O ikaw ay palakihin ang mga bagay? That's irrelevant. I'm going to marry her anyway. Kilalang kilala ni Zachary ang matanda. Noong bata pa siya, isa siyang expert negotiator na hinikayat ang mga bilanggo ng digmaan na sumuko. Maaari pa nga siyang gumamit ng mga psikolohikal na taktika upang madaig ang mga kriminal sa pagpapakamatay. Para kay Henry, si Charlotte ay hamak. Wala siyang puwang para lumaban. Well, hindi ba't madali ka lang pakitunguhan ngayon? Inis na si Henry. Sa tingin mo ikaw ba ay bata pa? Isa ka ng ama, may mga responsibilidad ka,
Bakit ka nahihirapan? Gusto mong makipag-usap sa akin tungkol sa pangangatwiran? Ganti ni Zachary. Well, let me ask you then, kung si Lola was so good and so perfect, bakit ka nagpakasal sa may bahay mo? Natigilan ang matanda, at ang ekspresyon ng mukha nito ay magkahalong galit at galit. Ikaw maliit na bastard, anong kalokohan ito ngayon? Mali ba ako? Tanong ni Zachary. Based on what you just said, we need to have our qualifications, na mataas na maging karapat-dapat sa pamilya Noct. Kaya ano ang tungkol kay Lola na hindi mo nagustuhan? Tinapos mo pa ang pagkakaroon ng isang affair. Nakuha mo pa ang kumuha ng mistress. Sinabi ko sa iyong isara mo ang bibig mo. Sa edad na 76, lahat ng kanyang maruruming labahan ay inilantad ng kanyang apo at sa mga tagalabas pa. Namula ang mukha ni Henry sa galit. Kung hindi dahil sa masasamang paa niya ay sinugod na niya si Zachary sa mga oras na iyon. Kaya nagpapatunay iyon na kailangan mong pakasalan ang babaeng mahal mo. Ganti ulit ni Zachary. Isang walang pag-ibig na kasal, hindi alintana kung gaano siya perpekto, ay kontraproduktibo. Kung hindi mo siya mahal, ito lang ang magiging dahilan ng mga problema na mag-iiwan ng pangmatagalang epekto sa pamilya pati na rin sa negosyo. You brat! Sa sobrang galit ng matanda ay hinampas niya ng saklay si Zachary. Hindi nag-abalang umiwas si Zachary sa hampas. Pagkatapos noon, hiniwalayan ka ni Lola at muntik ka ng paghiwalayin ang mga ari-arian ng pamilya. Nakalimutan mo ba kung paano naging headline sa buong mundo ang buong insidente? Sabi ko manahimik ka. Halos magdedeliryo si Henry sa galit. Nanginginig siyang bumangon at sumugod kay Zachary. Agad namang natigilan si Charlotte. Siya ay natigilan sa katahimikan ni Henry, ngunit lumapit si Zachary para ipagtanggol siya. Gayunpaman, ang parehong lalaki ay gumawa ng mga kapansin-pansing puntos.